Mapagpalang gabi po sa ating lahat at sa ating driver at konduktor at sa lahat ng pasahero. Nais ko lang po mag-share ng Word of God at yung free gift of salvation ng ating Panginoon, ng ating Diyos. Ako nga po pala si Ate Marinel ninyo. Isa po akong call center agent at papasok po ako ngayon sa trabaho. Pero isa din po akong inatasan ng Panginoon para ibahagi ang salita ng Diyos. Isa po akong ebanghilista rin. So, mapagpalang gabi po sa inyo at gusto ko pong i-share sa inyo ang pag-ibig ng Diyos. Nais ko pong malaman ninyo na mahal kayo ng Panginoon at siguro naman batid nyo rin yan. So, ano man ang struggle ng ating buhay, ang Panginoon po, lagi ko pong ipinapaalala sa inyo na sabi niya kasama niya po kayo. So, lagi po niyang kasama kayo, mahal niya po kayo, kailangan lang po ninyong mag-pray. Lumapit sa Kanya sa pamamagitan po ng prayer. So nandito po ako, hindi po dala-dala ang isang religion, kundi ang salita po ng Panginoon, kundi ang Diyos na si Jesus. At hindi rin po ako nandito para manghingi kasi nga may trabaho din po ako. So yun po, free po ang salita ng Diyos, free din po ang gift of salvation. So gusto ko po ibahagi sa inyo ngayong gabi ang good news. So nasa biyahe po tayo ngayon, no, pauwi o pwede papasok din ng trabaho. Pero sa mundong ito, mayroon pa po tayong isang biyahe. Yung po yung pagkatapos po nating mamatay sa ating physical na body, mayroon pa pong pangalawang biyahe, which is yung po yung everlasting life or everlasting punishment ng Diyos. So ito po ang bahagi ko po sa good news. Una po ay mahal tayo ng Diyos, di po ba? So yung bad news naman po, kailangan din po ninyong malaman bago po ang good news. Ang sabi po sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala, walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang sabi po doon, so lahat po tayo nagkasala. Sabi po sa Roma 3:10 din, walang matuwid, wala kahit isa. So kaya po likas sa ating mga tao ang gumawa po ng kasalanan. Kasi nananalaytay na po yung kasalanan na yon. Galing po yun kay Adan at Eva, kung inyo pong tatanungin ako. Nasa Genesis po yun, nagkasala po sila, di po ba? Kinain nila yung all-knowing fruit, yung nakakaalam ng mabuti at masama. So, pinili po nila kasi may free will po tayo, ginawa ang Panginoon. Kasi nga ayaw niya tayo na gawing parang robot, kahit nilikha niya lang tayo. So, binigyan niya tayo ng pagpili. Kaso, gayong paman, pinili pa rin ni Adan at Eva, ang magkasala. At nagkasunod na nga si Adan dahil pinakain niya ng purutas na yon, yung puno ng bunga. So, yun po doon po galing yun. Kaya ang sabi, meron tayong kamatayan, yun yung physical death, yun yung una. Pangalawa, yung spiritual death, yun yung impyerno. So yung physical death po, nakatakda na po sa atin yun, sa bawat isa sa atin, sa kanya-kanyang panahon. Pero may pangalawa pa po, yung po yung spiritual death, yung impyerno, yung dagat-dagatang apoy, na ang sabi pa sa Biblia, hindi lang siya apoy na naglalagablab, kundi meron din mga uod na kakain sa'yo doon. So yun, doon po dapat tayo mapunta. Pero ito po ang good news, sabi sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So ganun po, mayroon po tayong buhay na walang hanggan, sumampalataya lang po tayo. God bless po, kuya. Ayun, sumampalataya lang po tayo sa sakripisyo ni Jesus. Yung kanya pong sakripisyo na dapat tayo po ang nagbata noon, pero siya na po ang naghirap sa krus ng Kalbaryo. Siya po yung binugbog, siya po yung may latay. Halos matanggal ang laman niya. Kung panoorin yung Passion of Christ, yun talaga yung biblical na nakasulat. Grabe po ang sakripisyo ni Jesus para sa atin, para lang tayo ay tubusin. Yun po ang binigay niyang salvation. Pero nung namatay po siya dahil sa ating mga kasalanan, na-conquered niya ang death, yung spiritual death, yung everlasting fire na dapat doon tayo mapunta. He conquered death. Sabi nga sa mga kanta, He conquered death. Si Satanas po yung si death, dapat lahat tayo mapunta doon. Pero hindi na po kapag nanampalataya tayo kay Jesus Christ, ang anak ng Diyos na nagkatawang tao, bumaba sa lupa upang tayo ay tubusin. So nung namatay siya, mayroon pa pong isang good news. Hindi lang po siya namatay. And after 3 days, ayon sa scripture, nabuhay po siya na mag-uli. So he rose again from the dead sa English. So yun po, yun yung power of resurrection. Nabuhay man tayo o patay, ang ating pananampalataya ay may hope na napakalaki. Buhay man tayo o patay, sabi nga niya sa kanyang muling pagparito, malapit na po siyang bumalik. Kung makikita nyo po, ang mga tao, puro na po kasamaan, hindi po ba? Mga giyera, pamain, at kung ano-ano pang darating ng mga sakuna.
yun po ay pasimula pa lamang ng mga birth pains. So yun po ang sabi po, hindi na po tayo, mabubuhay po tayo na maguli kapag tayo may Kristo sa ating mga buhay. Ang kailangan lang po natin is salampalatayanan. Pag sinanampalataya ka, you believe, sabi, di ba, you will not perish. Sabi nga sa Marcos 16 verse 16, ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya is already condemned. Sabi niya, hindi mapaparusahan, sabi niya sa Tagalog. So yun po, after po ninyong panampalatayanan, kung kayo po ay nanampalataya ng buong puso, at napatid nyo na kayo ay makasalanan, marami po yung ang klase ng kasalanan na kailangan po natin talikuran. Yun po yung response dapat natin sa krus ng Kalbaryo na sinakripisyo ni Jesus. Ang sabi po doon sa Corinto chapter 6 verse 9 verse 10, verse 6 to 9 to 10, ang sabi po doon, hindi magmamana ng kaharian ng langit ang mga makasalanan. Ano po ang kasalanan mga binabanggit doon pag binasa niyo yun? Adultery, yung may asawa pa po tayo, kahit buhay po, kahit patay, kahit na hindi pa hiwalay kayo, pero kung buhay pa, adultery pa rin yon. Fornication or pakikiapid, yung pakikipagtalik po na wala pong kasal, live-in partner, boyfriend, girlfriend, lahat po yan kasalanan. Kasi sa Biblia ang sabi, ang sex ay para lamang sa mga mag-asawa. So yun, ginagawa na yun ng karamihan. Kung inyo naman pong papansinin, hindi po ba, umaring ilan sa atin gumagawa nun. So lahat po yan kasalanan, no? Idolatry, pagsamba sa Diyos-Diyosan, sa mga revolto, imahe. At ang idolatry, hindi lamang po doon galit ang form of idolatry, hindi lang doon nakikita. Meron din natawag din na spiritual idolatry. Ano naman yun? Yung wala po tayong panahon, puro na lang tayo trabaho, puro tayo business, puro career, or pag-aaral, wala tayong panahon sa Diyos, sumamba at umawit sa Kanya, papurihan siya, sambahin siya. Yun po ay form of idolatry na rin. Ang sabi pa daw yung pagsusugal, usong-uso ngayon yan, kung makikita ninyo sa mga cellphone natin, di ba? Kahit sa mga kasama ko sa office, nangangaral din po ako sa office kapag sa mga pag break time namin, hindi nga lang sa loob ng production kasi bawal. Doon lang mismo sa pantry namin, malawak yung pantry namin eh. So yun po, yung mga pagsusugal. Ang sabi, pakikipagtalik sa kapwa lalaki at kapwa babae. Araw na po yan, makikita nyo, mayroon po. Hindi po ba? Lahat po yan, sabi doon, kasuklam-suklam sa harapan ng Diyos yun. Hindi po dapat yun ginagawa. Ano pa, pagnanakaw, pagpatay, pandaraya. Lahat po, lahat yan, kasalanan. Ang dami pa pong binabanggit sa Biblia kung babasahin nyo po. Yung mga galit natin, hatred, paninirang puri, pangiinsulto. Yung mga salita po natin, yung pagmumura, usong-uso na rin, ninonormalize na ng daigdig ang pagmumura, which is sabi sa Biblia, pag dumating siya sa araw ng paghuhukom, tayo ay hahatulan ayon sa ating gawa at salita. So dapat maingat tayo kapag Kristiyano ka na, may binagong buhay dapat. So yun po, ang paalala ko lang po, repentance, accept natin si Jesus bilang ating Diyos sa tagapagligtas kung gusto po nating maligtas, at manalangin lang po tayo ng acceptance po sa Kanya. At kung sino man po sa inyo ang gustong tumanggap, pwede nyo pong itaas ang kamay nyo, pwede nyo rin pong manalangin na lang kayo ng tahimik na nasasabayan po ako. Repeat after me lang po yung acceptance ni Jesus, no? Kung gusto niyo po siyang i-accept tonight, bilang inyong dakilang Diyos sa personal tagapagligtas at Diyos. So ilan to, mananalangin po tayo. Amang banal, dakila, kapangyarihan sa lahat. Una po sa lahat, Lord, salamat kasi nandito po ako ngayon sa inyong harapan. Patuloy po ako nagbibigay, Panginoon, ng salita mo, Panginoon, at pag-iingat mo rin sa aming biyahe sa gabing ito, Panginoon. Maraming pong salamat at na-deliver ko po sa kanila ang good news at yung dapat po nilang gawin. Marami pong salamat, Lord, at bigyan mo ako ng kakayahan na ito. Salamat, Holy Spirit, sa anointing. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, sa gabing ito. Lord, patuloy mo pong ingatan ng bawat isa at bawat po nakapakinig ng iyong salita, Panginoon, na galing sa iyong wisdom, O God, galing sa iyong salita sa Biblia, Panginoon. Lord, i-bless mo po silang lahat, anuman po ang kanilang trabaho, business, career, o mga pag-aaral, Lord. I-bless mo po sila, maging po yung driver namin, saka yung konduktor, pagpalain mo ang kanilang mga buhay, Panginoon. Good health po sa bawat isa sa amin, Panginoon. Yung mga may sakit, pagalingin mo sa mga oras na ito, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. I command your spirit of infirmity to leave their body, in the mighty name of Jesus.
Jesus, bato mo po inyong dakilang mapanggamot na kamay sa gabing ito, in Jesus mighty name. Lord, dinadalangin ko rin po ang nakapakinig, Panginoon, na kung sino man po ngayon ang tatanggap sa Kanya, repeat after me lang, banggitin nyo lang yung pangalan nyo. Ako po ay si nananalig at naniniwala na ako'y makasalanan, at sa gabing ito nagpapasalamat ako sapagkat nabatid ko na ako pala ay makasalanan na kailangan ko ng Savior, at kayo po yun, Panginoon. Salamat sa inyong sakripisyo. Ako po ay nakahanda sa gabing ito na tanggapin ka bilang aking Diyos at tagapagligtas. At Lord, sa pagtanggap ko na ito, tulungan mo ako na makilala ka pa ng lubusan sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia, at makakilala nawa ako ng mga tao at mga churches na kung saan po ay mag-grow ako bilang iyong anak. Maraming salamat, Lord, ulit sa iyong sakripisyo sa krus ng Kalbaryo sa gabing ito. In Jesus mighty name. Amen. Hallelujah. God bless everyone. Salamat sa iyong pakikinig.